Grabe, ang dami talaga ng bunga nitong kalamansi na nabili ko. Pero tingnan nyo naman, lahat halos ay hinog na. Kaya naman ngayon, i-harvest ko na ito bago pa ito masira. Kahit kasi nasa puno ito at nasa maliit na paso, ay madali pa din siyang mahinog. At yung iba nga na sobrang hinog na ay naglaglaga na din. Nabili ko talaga ito ng ganitong marami ng mga bunga at marami ng mga hinog. Dito sa Germany, hindi ka makakabili ng ganitong mga kalamansi. Ang napakadami dito na mabibili sa mga grocery is mga lemon lang. Para sa akin, mas masarap pa din talaga itong kalamansi natin. Ang tawag pala dito is kalamunding. Hindi ko alam kung the same ba din siya sa kalamansi sa Pilipinas, pero the same pa din yung lasa. Yun lang yung alam ko. Mga tao dito ay hindi masyadong nakakakilala nitong kalamansi na puno. Noong nakita ko ito dito sa nursery center sa amin, 2 puno lang ito, and yun nga, binili ko yung isa. Hanggang ngayon, nandun pa din yung isa. Wala pa ding bumili. Yung isang malaking puno ay 35 euro yung bili ko, pero meron namang nabibili minsan sa mga grocery store dito. Tsamba lang nga kung meron kang maabutan. Kapag papalapit na ang spring ay meron silang pa ilan-ilan na ibinebenta. Nagtanong nga ako sa inyo kung ano yung gagawin ko nito at paano ko ito i-preserve para hindi masayang yung mga bunga, dahil dito nga wala ka talagang mabibili na mga kalamansi kahit pa sa mga Asia store dito. Never pa talaga akong nakabili ng kalamansi fruit. Yung buong puno lang talaga yung nabili ko. Noong nakaraan, nakabili na din ako nito, kaso hindi nag-survive at namatay yung puno. Ngayon, hopefully, mabubuhay ito siya. Yung unang pure juice na piniga ko ay ginawa ko palang juice. Nilagyan ko yan ng tubig. Hindi ko alam kung ilang piraso yung kinuhanan ko ng juice, pero madami-dami din yun. Yan nga, dinagdagan ko pa dahil medyo nagkulang yung kalamansi juice dahil maraming tubig yung aking nilagay. Gagawa nga ako ng juice drink, gawa nitong pure calamansi juice dahil nagkakasakit itong aking asawa, may ubo at saka sipon. Tsaka ipapatry ko din sa kanya yung calamansi juice. Hindi kasi yan common dito sa Germany. Lagyan ko lang ng honey, pampatamis. Kaso kahit madami ng honey yung nilagay ko, sobrang maasim talaga. Siguro dahil sobrang lamig dito, yung honey is nag-crystallize na din and mahirap siyang haluin dito sa tubig. And medyo madami nga yung tubig na inailagay ko dito. Ilang beses akong naglagay dito ng honey, tapos iminix ko hanggang medyo matamis na siya. Kaso sabi ni asawa is dadagdagan na lang daw namin ng asukal para makuha ko yung gustong tamis ko. Sa Pilipinas naman is asukal lang din yung nilalagay namin. Every time nga na pumupunta kami sa Asia store, itong si asawa ay naghahanap ng calamansi juice dahil na-try na din yan ni asawa sa Pilipinas. Pero yung mga nasa plastic bottle na hindi talaga yung fresh na gawa na calamansi juice. So ngayon, first time niya ito na makatikim ng fresh calamansi juice. Nung nasa Pilipinas pa nga ako, every time na magkakasakit ako, lalo na kapag may ubo, ay ito talaga yung iniinom ko. Mas masarap yung fresh talaga na ginagawang juice. So dahil marami nga yung ating bunga ng ating calamansi juice and hindi naman natin hahayaan na mahinog lang yan siya at masira lahat sa puno, hindi pa ako nakagawa nito, kaya nagtanong nga ako at nag-post at sinabi nyo na pwede ko itong mailagay sa freezer. At ayan nga, yung iba pa na natira ay i-juice ko na naman ito at ilalagay natin ito sa freezer para naman anytime na gagamitin ko ito ay makukuha ako na kalamansi. Uulitin ko nga, wala ka talagang mabibili na kalamansi dito. Magsi 6 years na ako dito sa Germany. Never pa ako nakakakita ng kalamansi fruit na ibinebenta sa mga grocery kahit na sa Asia store. May natira pa nga doon sa ginawa nating juice, kaya ayan, iniisa-isa ko na naman itong hiwain at katasan doon sa ginagamit ko na juicer, and nilagay ko dito sa aking ice molder ba tawag nito. Mas maganda nga daw itong ilalagay sa ganitong mga ice molder para kapag gagamitin, kukuha ka lang ng isang cubes. Mabuti na lang at meron ako nito, and yan nga yung ginamit ko. Pagkatapos nito is ilalagay natin sa freezer. Hindi ko din pala inubos lahat yung aking bunga ng aking kalamansi dahil isa lang kasi itong aking ice molder, and ilalagay natin ito sa freezer. Kapag matigas na and maging ice na itong calamansi juice is pwede na nating ma-transfer sa ziplock para mas madali siyang kunin isa-isa kapag gagamitin or kapag gagawa na naman ako ng calamansi juice. At syempre maganda din itong gamitin pang sawsawan o kaya ginagamit sa pagluto, like maganda itong gamitin sa
bistik Tagalog, pati na din pang marinate ng fried chicken. Worth it naman din talaga yung aking 35 euro dahil marami akong nagawa at marami ng mga hinog. Lalo na sa panahon dito sa Germany na napakalamig, importante talaga na merong maraming vitamin C tulad nitong mga iniinom na mga juice dahil usong-uso talaga dito sa malamig na lugar ang ubo. Ayan nga din si asawa, mas maganda nga daw yung fresh na kalamansi juice kaso si anak ayaw niyang uminom nito. Dalawa pala itong aking kalamansi plant, meron pa ding mga naiwan na mga bunga. Tsaka itong malaki, hindi ko talaga inubos lahat so meron pa akong maha-harvest sa susunod. Kinakain kasi ito ni asawa na parang orange. Anyways, yan lang muna for today's video. Vielen Dank und auf Wiedersehen.